ng mga batikos ngayon. Kaya kakausapin po natin si Ma'am Peachy De Leon. Siya po ay tagapagsalita ng DRRMO ng lungsod po ng Quezon. DCXL 558. Ma'am Peachy, magandang umaga po sa inyo. Live po tayo sa DCXL. Good morning. Good morning po, Sir Ricky. Opo. Kumusta po ngayon yung mga, unahin natin yon, yung mga nakita nating imahe sa mga TV coverage po na antindi po, lubog sa baha ang ating po mga kababayan dyan sa Quezon City. Kumusta po ngayon? Okay, as of 3:44 a.m. po, lahat po ng reported na flooded areas ay nag-subside na po. Although meron pa rin po tayong mga evacuees sa evacuation centers po. Opo. Ano po ang pinakamatinding binaha ngayon sa Quezon City? Parang ngayon lang ulit nasubok ng ganito nung mga nakaraan naman parang hindi ganun eh. Opo, yung pong sa District 1 na mga barangays like sa Barangay Siena po, Santo Domingo, and then meron din po sa Tatalon at Rojas po. Oo. Dahil nga rin yung, sabi ko nga lagi, yung porous borders po natin, di ba? Nagsisharing eh, kahit Manila, QC. Opo. So ano ang, meron na po ba kayong result ng inyong naging eksaminasyon dito kung bakit po tayo nadali ulit ng ganito katinding pagbaha sa Quezon City? Actually po, isang dahilan po dito is yung sobrang lakas at tagal ng pagbuhos ng ulan na naitala po sa Science Garden na 201.7 millimeters of rain po in 5 hours. Opo. Which is mabigat po talaga at siyempre talaga pong maapektuhan yung mga flood-prone at vulnerable communities po ng Quezon City. 200, nga po, yun yung sinasabi ng Pag-asa DOST, 60% ng Ondoy rains naranasan po natin kahapon. So ang siguro doon lang po sa mga nakikinig sa atin, buong taga-QC, na ang tanong po ay simple, na ito po ay bagamat hindi naman talaga natin inaasahan, we cannot predict kumbaga how soon ito ay mararanasan natin. But basically, parang ang thinking po nila, ito ay dapat araw-araw pinaghahandaan po ng ating lokal na pamahalaan. Ano po ang inyong response doon, Ma'am Peachy? Sa Quezon City po, parati po nating pinaghahandaan yan. Meron po kaming system at technology to monitor the weather situation. Yeah. Tapos nakaantabay din po kami sa Pag-asa updates. At continuous po ang training namin for quick response sa mga barangay employees po. Kaya meron kaming Barangay Disaster Risk Reduction Management Council po. And then meron din po kaming mga staging areas per district kasi nga malaki po ang QC para po naka-preposition na po doon ang lahat ng response assets po ng QC-DRRMD. Opo. Kasi Ma'am Peachy, may mga talagang notorious, yung Tatalon, ang Araneta Avenue. Ano ho ba ito? Kumbaga parang sa ano naman natin, alam natin hindi ho talaga talagang ulanin tayo. We have 20 to 21 typhoons on average a year scientifically. Pero yung sa mga drainage system, wala na ho talaga tayong dito. Kumbaga maging interventions po rito. Meron po tayong ongoing na flood intervention para po lalo na sa G. Araneta Avenue. Ito po yung detention basin na tinatawag. Kaya po niyang, may capacity po siya to hold na tubig baha na up to 2,000 cubic meters. Okay. Temporary po niyang ikakatch yung water na galing sa baha. Tapos pagkahinto po ng malakas na ulan, unti-unti rin po itong pakakawalan sa waterways po. Yan po ay mararamdaman natin ang effect hindi pa not soon. Ma'am Peachy? It's ongoing na po. Actually, pangatlo na po yan. Meron na kaming na-build sa Barangay Santa Monica and Barangay Tandang Sora po. Kaya walang reported flooding po sa mga areas na yun. Ayun, opo. So mga kailan kaya po yan, ma'am? Halimbawa, mararamdaman yung po niyan, gamit? Ongoing na po siya. The soonest po magagawa na siya kasi marami po yan na projects ng Quezon City under the Drainage Master Plan po. Kaya hindi naman po humihinto ang lungsod Quezon para po sa pag-iisip at paggagawa ng mga ways para po magkaroon ng maganda at safe na lugar ang ating mga Q-citizens. Kasi ang alam ko nga rin, yan yung may counterpart din sa Manila. Opo, kumbaga hindi lang QC ngayon.
Sige po, yung mga kababayan po natin, syempre, naku, yung mga basang sisiw na naging lagi hong naapektuhan. Kumusta ho sila, ma'am? May mga nasa evacuation pa rin ho ngayon? Yes po, as of 6 a.m., meron po tayong 3,234 families, totaling to 10,751 individuals Opo. na nasa evacuation center po. Pero alaga naman po sila. They are given hot meals po, breakfast, Yeah. lunch, and dinner. May clean drinking water po sila. At nandoon din po ang City Health to monitor their health condition. Nagbibigay po kami ng medicines like doxycycline para po sa mga lumusong sa baha ng mga evacuees, pati po ang first responders na bibigyan. Oo. Pati po ang city vet, nandoon din Yes. po para alagaan po ang mga pets na kasama pong nag-evacuate. Yan, and that is something na medyo kabisado ko rin kasi kahit yung inyong evacuation center ngayon medyo kumbaga kita ho namin maganda ang inyo po mga naging. How many evacuation centers po ang meron niyo ng QC? Well, we have a permanent evacuation Yes. center po sa Bagong Silangan. Yes. But the rest po and majority, usually ginagawa po, ina-activate lang po yan pag may evacuees like yung barangay hall po nila, yung Right, basketball court nila. Right. Even yung mga elementary schools po, nagagamit din po for evacuation centers. Oo, yung permanent nyo, yung ilang bang palapag yun? 5 palapag yun no, ma'am? Opo, sa barangay Bagong Silangan. That's right. And then finally, ma'am, yung parang may nakita rin ako na ilang posts about sa mga suspension ng klase. Paano bang ano niyan? Paano bang parang hanggang ngayon di pa natin maano yan, no? Ma-institutionalize yata yung seamless na announcement ng mga eskwelahan in coordination sa inyo sa local government. Paano po bang naging nangyari diyan? Okay po, ang pag-assess po kasi ng suspension of classes, usually po ginagawa yan the day before. Opo. Minomonitor yung weather situation for the next day. Oo. Kasama po yung pag-check namin with the Pag-asa advisory. Right. Pag mga 50 to 100 millimeters po ang rainfall, that's the time na mag-a-assess po for class suspension. Yun. Pero usually po ang LGU will announce public schools po. Dahil ang private schools po ay discretion po nila yon, kaya nga po sila private at nasa memorandum po yun ng DepEd. Although may mga several private schools po dito sa Quezon City na sumusunod po. Pag Yeah. in-announce na ng LGU na walang pasok, kahit nakalagay public school, sumusunod po sila. Kasi Sa pribado. siyempre, iisipin din nila yung safety ng kanilang mga estudyante. That's right. Hindi naman sila waterproof. Tama ho pagkakarinig ko, kapag ka ang advisory, ang ibubuhos na ulan ay 50 to 100 millimeter, kayo po ay nagsasuggest na Mag-a-assess pa lang po. Kasi assess. kung anong oras siya babagsak, within the period of the school time po ba. Marami pong basis eh. Yes. Kaya hindi po basta-basta nag-a-announce ng suspension. Oo, kasi projection nga lang pala naman yung millimeters Opo. ng rain. Pero Opo. pero pagka signal ang meron, yun ang automatic Yes ho. po. Oo. Opo, pag nag-advise si Pag-asa, signal or may yellow or orange warning na, yun na po, mag-a-announce na po kami. Opo. So si Ma'am Pichi, ulitin lang natin sa mga oras na ito nag-uusap tayo, subsided na ang baha sa Quezon City. Yes po, subsided na po. Opo. Sige ma'am, baka alam may mga nakikinig po ngayon na may gusto po kayong i-mensahe sa mga taga-QC, Ma'am Pichi. Okay po, sa mga Q-citizens po, kaya lang po kayo sa 122. Ito po yung hotline emergency ng ating syudad. At sa mga pakiusap din po sa mga magulang na mga bata na nakatira po malapit sa waterways, wag po sana natin silang payagang maglaro o Yun. lumangoy sa mga ilog or creek po dahil ito po ay delikado at maaring mag-cause ng accident or malunod po sila. At syempre, yun po yung talagang pinapaalala po ng gobyerno ng Quezon City dahil iniisip po namin ang kapakanan ng inyong mga anak po at ng lahat ng miyembro ng pamilya ng Q-citizen. Ma'am Pichi, walang recorded ng namatay injury sa kabagat na ito sa QC so far? Wala pa po so Very good, far. very good. Probably because of yung early evacuation po namin and continuous monitoring po ng QCDRRMD po. Very good. Ma'am Pichi, salamat sa inyong panahon at information, ma'am ha. Thank you po. Thank you, Sir Ricky. Maraming salamat. Si Ms. Pichi De Leon, tagapagsalita po ng DRMO, Disaster Risk Reduction Management Office ng lungsod po ng Quezon.